Kumusta? Pag-usapan natin ngayon ang isang napakagandang kwento. Tungkol to sa isang hero na sobrang lakas pero takot din pala kung minsan. So para masimulan natin, ito yung tanong na gusto kong iwan sa inyo habang sinusundan nyo tong kwento. Posible ba na ang isang bayani, duwag din pala? Alright, game na! Ang kwento natin, nagsisimula to pagkatapos ng isang, alam niyo yun, malaking-malaking panalo ni Propeta Elijah sa Bundok Carmel. At ngayon, meron siyang panibagong misyon at napaka-importante nito, ang hilingin sa Diyos na umulan na. Kasi isipin nyo, 3 taon nang walang ni isang patak ng ulan. Imagine nyo kung gaano katuyo ang lupa, no? So lahat nag-aabang. At si Elijah, ayun, nagsimula siyang manalangin, puno ng tiwala na, Panginoon, papakinggan mo ako. So inutusan niya yung servant niya, sige, tingnan mo kung may ulap na sa dagat. Ang sagot, wala po. Sabi ni Elijah, sige, tingnan mo ulit. Wala pa rin po. Paulit-ulit niya na, parang tingnan mo ulit. Pero ang sagot, laging pareho, wala talagang sign ng ulan. Pero ito ang matindi kay Elijah. Hindi siya basta-basta sumusuko. Nagpatuloy lang siya sa pagdarasal at inutusan niya ulit yung lingkod niya for the 7th time. Ika-7 beses na to ha. At sa wakas, may sagot na. Sabi ng lingkod, may nakikita po akong maliit na ulap, parang sinlaki lang ng kamay ng tao. Alam mo yun, ang liit-liit lang, pero para kay Elijah, sapat na yun. Yun na yung sign. At hindi nga siya nagkamali. Hindi nagtagal, yung maliit na ulap na yon biglang dumami. Naging itim yung buong langit at boom! Isang napakalakas na ulan ang bumuhos. Grabe! So ayan na, umuulan na. Akala mo, tapos na yung mga himala, no? Pero teka lang, kasi yung susunod na mangyayari, mas kamangha-mangha pa. So eto yung scene. Si Haring Ahab nagmamadali ng umuwi sakay ng kanyang karwahe para hindi abutan ng malakas na bagyo. At yung karwahe niya, syempre, hinihila ng malalakas na kabayo. Pero si Elijah, hindi siya kailangan ng kabayo. Ang nagpapalakas sa kanya ay ang Diyos mismo. At alam nyo ba, tumakbo si Elijah ng sobrang bilis na naunahan pa niya yung karwahe ng hari. Grabe, di ba? Parang superhero. Siya pa yung nagsilbing guide para sa karwahe para makarating sila ng ligtas sa syudad sa gitna ng dilim at ulan. Okay, so nakauwi na sila ng ligtas. Pero pagdating ng hari sa palasyo, may nag-aabang sa kanya. Yung asawa niya, si Reyna Jezebel. At hindi siya masaya. Talagang hindi. Sa sobrang galit ni Jezebel sa mga nangyari, nagpadala siya ng mensahero kay Elijah. At ang mensahe, isang nakakatakot na banta. Parang sinabi niya, bukas, sa ganitong oras, tapos ka na. Dito yung nakakagulat, no? Isipin mo, kanina umaga lang si Elijah ang matapang na bayani sa bundok. Pero pagsapit ng gabi, siya na yan tumatakbo para iligtas ang sarili niyang buhay. Ang bilis ng pagbabago. At sa sandaling yon, parang biglang nawala lahat. Nakalimutan ni Elijah lahat ng kapangyarihan at proteksyon ng Diyos. Ang tanging naririnig niya sa isip niya ay yung banta ng reyna. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siya. Tumakbo siya ng isang buong araw papunta sa disyerto. Mag-isa. Siguro, iniisip nyo, gaano kaya siya kapagod? Sobrang pagod, sobrang takot. At siguro, sobrang disappointed din. Kasi parang yung malaking tagumpay niya, walang nangyari, walang nagbago. Hanggang sa hindi na niya kinaya, umupo na lang siya sa ilalim ng isang puno at yung pakiramdam niya, talo na siya. Para bang suko na ko, wala nang natitira. Sa sobrang lungkot at pagod, nanalangin siya. Pero hindi para sa tulong, nanalangin siya na sana matapos na lang ang lahat. Sabi niya, Panginoon, kunin mo na po ang buhay ko. Tapos, ayun, nakatulog na lang siya sa sobrang pagod. Pero kahit nasa pinakamababang punto na si Elijah ng buhay niya, kahit pakiramdam niya mag-isa na lang siya, hindi siya kinalimutan ng Diyos. Sa kanyang pagtulog, may naramdaman siyang marahang humipo sa kanya at may narinig siyang isang mabait na boses na gumigising sa kanya. At pagmulat niya, hindi kaaway ang nakita niya, kundi ang isang anghel na sinugo ng Diyos para tulungan siya. At may dala ang anghel isang special delivery, kumbaga. Dinalahan siya ng sariwa at mainit-init pang tinapay, isang malamig na tubig at higit sa lahat, isang boses na nagbibigay ng kapanatagan, eksakto kung anong kailangan niya.
So kumain si Elijah tapos natulog ulit. At para masiguradong okay na talaga siya, bumalik ulit yung angel. Pangalawang beses na to, para lang siguraduhin na kakain siya ulit. Ganun siya inalagaan. At yung pagkain na yun, hindi yun ordinaryong pagkain. Dahil yun lang, sapat na para bigyan siya ng lakas para maglakbay sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Grabe no? Hanggang sa makarating siya sa isang ligtas na lugar. So anong mapupulot natin dito? Yung kwento ni Elijah, ipinapakita niya sa atin na okay lang pala, okay lang matakot, okay lang mapagod, kahit pa ikaw yung pinakamalakas o pinakamatapang na tao. At yung paghingi ng tulong, hindi yan sign ng kahinaan. Sa totoo lang, yun yung tunay na kalakasan. Kayo, anong sa tingin nyo?